Daddy, sige na. Kuntuhan mo naman ako tungkol sa nangyari sa buhay mo noon. Huwag na, makalala. Sige na, Daddy. Sige na. Sige na nga. Kukuha mo na ako ng merenda para sa inyo. Ano ba? Bakit ang kalat-kalat dito? Hindi nyo man lang naisipang maglinis. Kahit sa paganda ng pagkain, hindi nyo man lang nagawa. Ana! Halika na! Kumain ka na dito! Opo. Dad! Kumain ka na dito! Anak, may gatas pa ba yung bata? Yun nga yung problema ko, ma. Ubus na yung gatas niya. May extra pera pa ba tayo dyan? Konti lang yung kita ko ngayon, pero eto, meron pa naman pang gatas ng bata. Bibigyan na lang kita. Babayaran kita, ma. Ma, ako rin, kailangan ko ng pera para sa project ko. Eh, ito na lang yung last na pera ko pero bibigyan pa din kita para may pangbayad ka ng project mo. Mahal? Lasing ka na naman! Kumain ka na dito. Ano to? Ang liit-liit naman ang ulam. Kumalma ka lang. Mga pahingi, bakon. Bilis. Ito lang yung pera ko, anak. Ano ba yan? Ito lang. Wala na nga akong pera. Ito na lang. Ito na lang nga. Sagaan ng dalaga. Di na yan, Bray. Di na yan, di na yan. Yan! Nice. Ano ba? Ang hindi mo? Oh, yan, Kailangan kayo? Wait up natin, saglit lang. Kailangan tayo, malapit na tapos. Yung mga sakripisyo ng mga magulang nyo? Lord, pare! Ang sama-sama ko, ang selfish ko, ang tanga-tanga ko. Bulag ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Masyado akong abala sa sarili ko. Kasi mga gusto ko lang, habang si mama naghihirap. Kailangan ko magbago, kailangan kong bumawi. Tingnan na lang natin kung mag-intap pa sa class, Ana. Kailangan ko ipasangin sa nato para sa scholarship ko. Ana, relax ka lang. Kaya mo yan. Okay. Oh, shot! Maiba tayo. Alam ba ito ng asawa mo? Hoy, Besh, baka malaman niya ng asawa niya, ha? Lagot ka. Ano ba tong pinagagawa ko? Di ako to, maling-mali. Di ko na inisip ang asawa ko at mga anak ko. Kailangan kong ayusin ang pamilya ko. Babe, saan ka pupunta? Huwag mo maiwan. Babe! Naku, nakita ko si Jasper kanina. Hindi lang di talaga. Kaya nga, kawawa naman yung si Yulay. Hindi naman yung siya ganyan dati. Puro yung tama si Jasper. Puro na umulong. Hayaan mo na, ganyan talaga yan sila.
Ikaw ano gusto ko naman? Ayaw. Ikaw. Sige na, ikaw na ba? Mga anak, nandito na pala kayo. Mano po, Nay. Ma'am, may sasabihin pala ako. Ano na naman? Pinapatawag po kayo ng teacher namin. Bakit? Kasi may nakita po siyang kodigo sa bag ko. Ha? Bakit mo ba nagawa yan? Ma, hindi ko yung ginawa. Palagi mo nalang ginagawa yan. Nakakapagod na. Ma, hindi ako ang naglagay ng kodigo sa bag ko. Eh, sino? Yung classmate ko. Ewan ko kung bakit. Isa ka pa. Wala ka ng ibang ginagawa kundi maglaro. Ano naman ba? Ano na naman ba? Huwag mong pakialam ng buhay ko. Talaga? Kasi wala kang kwenta. Mahal, patawarin mo ako sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Ano ba? Hindi na ba matatapos tong problema na ito? Pagod na ako. Mahal, patawarin mo ako sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Ngayon ka pa ba magbabago? Pagod na ako. Sawang-sawa na ako. Paulit-ulit na lang. Mahal, patawarin mo ako. Palagi ka na lang nagiinom. Palagi na lang may problema ang dala mo dito. Pati mga anak mo, walang kwenta, walang magawa, kundi problema lang din ang dala. Good afternoon, Mr. and Mrs. De La Cruz. Please come in, sit down. Bakit mo kami pinatawag, ma'am? Alam niyo na po ba yung ginawa ng anak niyo? Opo, sinabi niya doon sa bahay. At hindi pala siya ang gumawa nung sinabutahin siya ng kaklase niya na si Janine. Ba't mo yung nagawa? Anak, pasensya na talaga sa nagawa ko. Sa totoo lang, naiingit talaga ako sa'yo. Pero pangako, hindi ko na talaga yun uulitin. Alis lang yan. Sana hindi ka na maingit sa akin dahil wala naman ako ibang intensyon kundi makapagtapos ng pag-aaral. Pasensya na talaga. Sana may matutunan kayo sa lahat ng ginawa niyong pagkakamali at sana huwag na niyo uulitin. Salamat sa pagpunta, Mr. and Mrs. De La Cruz. Kaya ikaw anak, mag-aaral ka na mabuti at huwag kang gumaya sa akin dahil nakaraang pagkakamali ko ay pinagsisihan ko na sana ay maging gabay ito sa'yo para maging mabuting tao. At pabuso ka ng pangarap mo. Kung Tama na kamali yan, ka man, So, kaya mo na kayo. kaya tayo. Jan's family faced many challenges, but overcame them together. They learned the importance of honesty, hard work, and forgiveness. Jan's life changed. His past was hard, full of struggles, but then he found love and built a family. This family became his turning point. The moment everything changed for the better, he learned the importance of family and found happiness.